Ano ang nangyari sa $101 million XRP transfer ni Ripple? Yan mga ka-crypto, may malaki na namang galaw sa XRPL ngayon. Si Ripple po ay nag-transfer ng 46 million 19,328 XRP papunta sa Binance Wallet, kung saan ay nagkakahalaga po ng higit $101 million. Ayon po sa Whale Alert, ang coins or si XRP ay nagmula po sa Ripple 50 wallet papunta sa RNU65S na address. At mula dito ay pumasok ito kay Binance or sa kanilang Binance 10 sub wallet. Ang ganitong galaw ay nakakashock dahil kasabay ito ng ETF frenzy sa US market. Kahit may $50.27 million na net inflow sa US-listed XRP ETF, pinapakita po ng blockchain na may malaking whale activity na maaring magbago ng market sentiment. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang XRP ETF inflows? Sa parehong araw, patuloy po ang bullish pressure sa ETF side. Ang Grayscale GXRP ang nanguna sa $39.26 million inflow. Sinundan po ito ng Franklin XRP-Z sa $4.76 million at ang Bitwise XRP ETF sa $3.29 million. Ang total assets under management ng XRP ETF ay lumampas na po sa $906 million. Ang ETF inflows ay nagpapakita po ng institutional demand, long-term positioning at may epekto sa liquidity sa market. Pero sa kabila po nito, nag-transfer si Ripple ng malaki kay Binance na parang warning. Kahit may ETF hype, hindi ibig sabihin safe ang short-term price movement. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng XRP whale flow sa ngayon? Base po sa on-chain data, ang XRP whale flow 30 DMA ay nananatiling negative. Ayan. Kahit may recent economic activity at surge sa XRPL transactions, nagpapakita ito na may pressure mula sa malalaking holders. Ang mga whale na nag-move ng milyong-milyong XRP coins sa mga exchanges ay maaari pong nag-set up para sa future sell orders o redistribution. Para po sa mga traders at holders, ito po ay paalala o reminder na kahit ay ETF hype, kahit may ETF hype po ngayon, ang market ay pinapalakad pa rin ng mga malalaking whales. At dapat lagi po nating bantayan ang on-chain metrics. Ngayon ay bakit po ba bumaba si XRP ng halos 2%? Sa kabila ng malaking galaw at saka ETF inflows, bumagsak si XRP ng 1.7% sa nakaraang oras. Kasalukuyang nagtitrade ito sa presyo na $2.17. Meron itong intraday low na $2.15 at saka intraday high na $2.21. Ang trading volume ay bumaba naman ng higit 30% sa nakaraang 24 hours na nagpapakita ng pagbaba sa retail interest. Para po sa analyst na si Ali Martinez, ito ay bahagi ng descending channel na nagsimula pa noong October. Ayan po ang kanyang chart. Kahit may pagbaba, positibo pa rin siya dahil sa XRP ay posibleng mag-rally raw sa $2.75 kung mabasag niya ang $2.28 na resistance. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi dito ni Ginoong Ali Martinez sa kanyang chart analysis. Ayan, gumamit po si Ginoong Martinez ng 4-hour chart upang ipakita ang long-term downtrend.
at ang potensyal ng isang reversal. Ang pattern po rito ay isang descending channel at kailangan po na XRP na basagin ang resistance na nakaabang sa presyong $2.28 para matrigger ang bullish momentum. Kapag nangyari ito, susundan po ng rally patungo sa unang target na $2.75. Ang technical observation po na ito ay nagpapakita ng controlled accumulation sa ilalim, habang ang mga ETF inflows ay nagbibigay po ng institutional support. Para po sa mga traders, ang signal ay hindi po basta green candle, kundi convergence ng on-chain metrics at saka price structure. Ano naman po ang pananaw ni Ginoong Peter Brandt? Ayan, samantala, ang veteranong trader na si Ginoong Peter Brandt ay nagsabi na ang downtrend ng XRP ay malapit na raw pong matapos. Inihayag po niya na ang mga recent developments ng Ripple ay magti-trigger or ito ang magdudulot ng upside momentum patungo sa presyong $3. Ayon po kay Ginoong Brandt, ang XRP price rally ay hindi po speculative lamang, kundi may base or basihan sa fundamental at saka technical structure ng market. Para sa mga XRP holders, ito naman po ay nagbibigay ng confidence habang pinapakita na kahit may short-term dips, ang long-term narrative ay bullish. Lalo na kung maipagsasama ang ETF inflows at ang whale activity. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang futures market? Ang CoinGlass data ay nagpakita na ang total XRP futures open interest ay bumaba po ng 0.65% sa $3.88 billion nitong nakaraang 24 hours. Sa CME, ang 4-hour futures OI or open interest ay tumaas naman ng 1%. Pero kay Binance ay bumagsak po ng 3% at kay Bybit naman ay bumagsak din ng 1.76%. Ang divergence na ito ay nagpapakita na ang market participants ay nag-a-adjust sa bagong galaw ni Ripple at sa mga ETF inflows. Para po sa mga active traders, mahalagang bantayan po ang futures open interest dahil ito ang siyang nag-i-indicate kung may leverage pressure o posibleng short-term volatility. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan, kahit may ETF hype at institutional demand, ang malaking transfer ni Ripple kay Binance ay nagpapakita na may malalaking whales na nag-reposition. Ang short-term XRP price ay maaring ma-pressured pababa bago ang tunay na breakout sa $2.28. Pero kung magkaroon po ng pagkabasag or break, ang rally ay patungo sa presyong $2.75 to $3 at yan po ang posibleng mangyari. At sa huli ay dapat po nating bantayan ang on-chain metrics, mga ETF inflows, galaw ng mga whales at ang price structure. Ang kombinasyon po ng mga factors na ito ang siyang magbibigay ng clue or palatandaan kung kailan po magiging decisive ang susunod na momentum ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.